Nag-record kami ni Bonbon ng almost 7 hours na podcast. Kaso feeling ko hindi ko siya ilalabas kahit yung uncut version nun. So naisip ko na kapalit nun, gawin ko na lang 'to. So ngayon, pag-uusapan natin or magkukuwento ako tungkol sa top 10 memorable PS1 games of all time. At least para sa akin. Disclaimer lang, itong list ko, itong top 10 ko, hindi ito base sa kung maganda yung game, kung best of all time. It's more on mga stories na kaakibat nung games na nalaro ko nung bata ako sa PlayStation 1. Meron akong mga tangents dito, meron akong mga stories, and I made sure na each IP is isa lang yung pipiliin ko. Kasi kung hahayaan ko yung sarili ko na parang mag-list ng mga games sa kahit let's say sa Final Fantasy, parang makokonsumo niya yung lahat ng list eh. Parang kunwari, tatlo kagad yun. 7, 8, 9. So, I made sure dito sa list ko, dito sa top 10 memorable PS1 games, ay isa lang ang game kada series. Okay? Okay. So, umpisa natin sa top 10. I'm not sure kung familiar kayo dito. I'm not sure kung nalaro nyo 'to. Hindi ko siya madalas nakikita sa mga Facebook groups, sa conversation, at sa mga inuman na kwentuhan. Dinevelop 'to ng Atlus, na-publish rin ng Atlus, na-release siya noong August 17, 1998. Ang title ng game na 'to ay Cartia: The Word of Fate. Di ko alam kung tama yung pronunciation ko, kung Cartia, Cartia, Cartia. Basta ang spelling niya is Kartia, Cartia. Tactical role-playing game yung genre nito. And memorable siya sa akin kasi eto yung time na na-addict ako sa chess. Eto yung time na rinigaluhan ako ng tito ko, si Tito Obeng, ng chessboard, and tinuruan niya ako mag-chess. Eto yung time na sumasali pa ako sa mga tournament. Hindi ako gano'n kagaling, disclaimer lang, hindi ako gano'n kagaling sa chess, pero super na-addict ako sa paglalaro ng chess. 'Pag may mga lamay or kapag, araw ng patay or kung ano man, basta merong kapag brown out or kung sa school din minsan. So, super addict ko sa chess, and natuwa ako na dito sa game na 'to, dito sa Cartia, parang gano'n siya. First game ko 'to na tactical role-playing game, eh. I'm not saying na eto yung nauna, I'm not saying na eto yung parang nagpasikat. Actually, hindi nga, I think hindi 'to sikat, eh, 'tong game na 'to, 'tong Cartia. Pero nagulat ako na, hala, meron palang video game na parang chess. Imagine niyo kasi 1998 'to, siguro ilang taon ako nito, mga 9 or 10, and super natuwa ako na nasabay siya doon sa era or doon sa year na nag-aaral ako mag-chess at nahuhumaling ako mag-chess. Yung game na 'to actually is, kung di kayo familiar, meron din siya yung mechanic na rock, paper, scissor. So meaning, kapag meron kang, monster or unit na gagalaw doon sa pinaka, field, or let's say kunwari sa chessboard, meron doon na status or parang I would say na affinity nung bawat monsters na meron ka na isa-summon mo, na gagamitin mo para dun sa each and every fight. Kumbaga parang kung yung isang monster mo is paper, siyempre strong siya sa rock. Kapag yung monster mo naman ay scissors, so gunting, strong naman siya sa paper na kalaban. So parang gano'n siya. And to be honest, hindi ko na maalala kung paano ko siya na-discover na gano'n, kasi hindi ko maalala na parang alam ko hindi ko natapos 'tong game na 'to, eh. Pero super memorable sa akin yung art style. Hindi ko pa kilala si Yoshitaka Amano, pero si Amano kasi may gawa nung art nito. Pero yun yung time talaga na tandang-tanda ko na super addict ko sa chess. And then na-amaze ako na, hala, puwede rin pala 'to sa video game. So, number 10 ko, Cartia: The Word of Fate. Number 9, sa mga nakakakilala sa'kin, feeling ko hindi niyo ma-imagine na
kasama to sa memorable ko na PS1 game. Ang number 9 ko ay Dance Dance Revo. So, bigyan ko kayo ng context. Siyempre, tank build ako nung bata ako. And etong time na to, nung na-release siya November 18, 1998, sikat yung Dance Dance Revo, syempre sa mga arcade, ganyan. At I think meron parang naging contest, yung GMA7 yata, yun, parang competition ng Dance Dance Revo. Pero syempre, dahil bilang tank build and may limitations sa paggalaw, dahil nga, di ba, parang kailangan mo ng dance pad dito, sasayaw ka ganyan, yung mga moves, parang up, left, right, and down, gamit yung paa mo. Ang ginawa ko, nagpabili ako ng dance pad sa airmats ko. Tapos naalala nyo ba, pag yung dance pad na yun, yung nabibili is dinidikit pa or parang nilalatag sa plywood. Kasi kapag hindi, parang nayuyupi siya. Kasi parang ano lang siya eh. Alam mo yung parang plastic na meron lang mga wires sa loob. So, dinidikit talaga siya sa plywood para maging patas siya. Tapos tandang-tanda ako, parang nilalaro ko siya mag-isa, nagpa-practice ako. Kasi nga, nangangarap din na, sige, pag gumaling ako dito, kahit medyo tank build, pwede ko siyang gawin sa arcade. Eh, pag sa arcade, putya, ang daming nanonood doon, nakakaya, diba? Tapos hindi ka naman magaling or medyo bona ka. Super memorable nito kasi yung mga kanta hanggang ngayon medyo tanda ko pa rin. So, yung tatlong songs dito sa DDR na tandang-tanda ko is unang-una syempre Butterfly, kung alam niyo 'yun. Ay, 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 a little butterfly. So, 'yun. And then syempre, Stamp to My Beat. Ito yung parang sa memory ko, ginagamit din siya sa mga dance competition nung high school or elementary, parang sinasayaw talaga siya. So, available din siya sa Dance Dance Revo, sama siya sa list ng mga songs. And then syempre, yung favorite ko, isa sa mga mahihirap na pinapractice ko mag-isa sa bahay, yung Paranoia Rebirth. So, mabilis siya, mabilis yung mga tawag dito, yung mabilis yung kanta, mabilis yung beat, pati yung labas ng mga ano ba tawag doon? Arrows, yung parang up, down, left, right, ganyan. Pero never naman din akong gumaling sa Dance Dance Revo. Parang inattempt ko lang na maglaro kahit sa bahay lang mismo. Naalala ko pa nga kapag mga kalaro ko pagkasama ko yung mga kalaro ko sa Mandaluyong, syempre isa lang yung dance pad. Tapos yung isa sa controller, parang okay, ina. Hindi ko man kaya sa dance pad, kaya ka naman sa controller, lala. Pero yun, super memorable din sa akin ito, Dance Dance Revo, number 9. Number 10, ay hindi, number 10, number 9, and then number 8, sorry puta, hindi ba ka magbilang? Number 8. So, eto naman, I think ito rin yung first game ko ng gantong genre. And hindi rin naman siya sa PlayStation 1 unang lumabas, pero sa PlayStation ko siya unang nalaro, which is Command and Conquer Red Alert. Alam niyo ba 'to, guys? So, kung mahilig kayo sa RTS, most likely alam niyo 'to. And baka sa PC niyo siya nalaro, pero ako kasi sa PS1 ko siya nalaro eh. So, dinevelop siya ng Westwood Studios. Na-release siya November 1997. Tandang-tanda ko yung 'pag magsasala ka, 'pag mag-i-skirmish ka, um, tawag dito, merong lalabas sa screen mo, analyzing mission, mobilizing troops, transferring available funds, prepare for battle. Tapos yun, lalabas na. Bilang first time ko na nalaro to na RTS, syempre naging challenging din siya sa akin. Hindi ko alam kung paano yung mechanics niya, hindi ko alam kung paano gagawin. Pero yun nga, yung i-control mo yung mga units mo, magbi-build ka ng base, magbi-build ka ng defense, maggagawa ka ng mga units, Tesla coil, mammoth tank. Ay, hindi ko alam, mammoth tank yata, parang sa mga latter part na yata yun. Basta yun. And syempre, kung naalala niyo, hindi ko alam kung meron din nito yung sa PC version, pero yung sa PS1, dun sa parang UI niya sa may right side, meron dong X, circle, triangle, and square. Tapos tandang-tanda ko na pwede kang, yung mga buttons na yan, meron siyang certain combination, tapos magiging parang siyang cheat code.
Puwede kang magkaroon ng maraming gold, puwedeng bumilis yung pag-build mo, puwede kang mag-build ng atomic bomb using yung mga buttons dun sa right side. Ang naalala ko yata yung tito ko pa yung nagturo sa'kin nun, tito ko siya pero kuya lang yung tawag ko, si Kuya Dondon. So, super memorable din sa'kin itong Command and Conquer Red Alert, and siyempre ang mga latter part na Red Alert 2, Yuri's Revenge. Ito na yung time na medyo nag-e-explore na rin ako sa mga PC games para sa LAN games, kasama ko yung mga, kaklase ko nung elementary, ganyan. So, favorite na map, Arctic Circle, kung tama yung memory ko. Tapos yun na yung may mga, pipili ka ng bansa, tapos each country may kanya-kanyang specialization. Kunwari yung France, meron na I think yung France, Grand Cannon. Tapos kapag, tawag dito, nakalimutan ko na yung iba. Basta each country may kanya-kanyang specialization na mga unit or mga vehicle, parang ganyan. Tanda-tanda ko yung kapag pipili ka kasi dun, kung Soviet or Allied, meron dun yung, tawag dito, prism tank ba yun, yung bumabanda-banda? Tapos puwede kang gumawa ng aircraft carrier. So, good times yung game na yun, lalo na nung sa PC na. Pero siyempre, una ko siyang na-experience dun sa PS1, Command and Conquer Red Alert. Mag-isa lang ako naglalaro ng skirmish. Yung parang yung campaign, parang hindi ko yata nilaro yun, eh. Wala akong masyadong memory sa campaign. Tanda ko lang yung skirmish, kalaban ko yung AI. Tapos naalala ko, kapag madami ka ng unit doon sa skirmish, maglalag yung game mo, eh, dahil super daming asset na sa screen, super bagal na ng movement ng mga units mo. But anyway, number 7, Rockman X4. Ito yung Japanese version, kasi yung English, I think Mega Man. Yung sa akin kasi yung first copy ko, Rockman X4, kasama to dun sa unang 3 laro na game na bala nung binili ni mama yung PS1 ko. So, doon sa 3 bala na yun, nung unang 3 bala ko sa PlayStation 1 na Japanese version, nandun yung Rockman X4. Meron ako doon Street Fighter, I think yung Alpha 3, hindi ko maalala kung anong mismo. Tapos yung Dragon Ball na, di ko alam yung title kasi Japanese, eh. Basta yung Dragon Ball na parang yung story mode mo is, parang may bar kayong pareho, bar mo tapos yung bar ng kalaban. Hindi siya parang HP, eh. Basta ang goal is matalo mo yung bar niya, tapos parang pag na fill up mo yung bar mo, saka magsu-super ka. Parang gano'n, hindi ko na maalala. But anyway, itong Rockman X4, super memorable sa akin ito kasi ito din isa sa mga unang PS1 game na inade ko. Tapos siyempre puwede kang mamili kay Zero or kay X, tapos tandang-tanda ko dun sa select screen kay X tsaka kay Zero, may certain combination dun ng button para sa cheat code na maa-unlock mo yung Ultimate Armor yata yun or Falcon Armor, hindi ko natanda. Ang basehan pa nun is kapag, tama yung tama yung combination ng button mo, kapag nag-respond si X doon sa first stage, mag-iiba yung color nung niya, nung legs niya tsaka yung sa arms niya, para magiging purple. Tapos pag pumunta ka dun sa pag pipili ka na ng stage, kapag pumunta ka dun kay, Web Spiders, tapos dun sa first capsule, dun pag nakuha mo yung upgrade dun, dapat usually kasi pag sa normal playthrough, yung upgrade na yun isa pa lang yung parang magfo-float si X. Pero kapag dahil nga nag-cheat code ka para makuha agad yung Ultimate Armor or Falcon Armor, kung ano man tawag dun, meron ka kaagad na armor na yan, tapos only Nova Strike ka na. Super angas. Siyempre si Zero din, melee siya, tapos yung gamit niya, hoo-ha-hoo, ganun. So, super memorable nito, 'tong Rockman X4, and siyempre yung mga stages, yung mga bosses, saya lang. Japanese pa 'yon, yung game ko. Hindi ko alam yung English. So, 'yun. Number 6, Tales of Destiny. Nalaro niyo ba 'to, guys? So, Tales of Destiny sa PS1 ko 'to nalaro, tandang-tanda ko, binili ko 'to sa noong parang Pasko 'to, eh. Hindi ko alam kung anong year, kung 1998 mismo
or 1999. Pero na-release 'to September 30, 1998. Binili ko siya sa Mega Mall. I think ito yung first ko na action RPG. Tapos ang cute pa ng ano nung chibi characters nila kapag lumalaban na parang naka-side lang, parang 2D lang siya. Tapos sa atake meron kang kinokontrol na isang character, let's say si Stan, kasi si Stan yung bida. Tapos yung isang parang memorable sa akin sa game na 'to is siyempre yung anime na opening cutscene. Ang angas nito, parang anime, tapos yung anime aesthetic and then JRPG nga, ganyan. Tapos, ang angas din kasi nung intro nito, guys. Kung nalaro niyo yung game, yung bida kasi si Stan, ano siya, naglayas siya, stowaway siya. Tapos sumakay siya sa lumilipad na ship, Draconis yata yung pangalan nun, I'm not sure. Tapos dun sa Draconis, um, inatake yung Draconis, inatake ng mga parang mga monsters, mga flying monsters, ganyan-ganyan shit. Tapos ikaw, napunta ka sa isang kwarto, tapos yung sa kwarto na yun is parang mga baggage, mga items, tapos nandun si Dimlos. Si Dimlos ay isang Sorjan. So ano sa espada siya na nagsasalita. Tapos magagamit mo 'yun, parang inaccept ka niya as a master yata, or that time hindi pa muna pero tinulungan ka niya. Ang angas ng game na 'to, guys, kasi itong Tales of Destiny, each character may iba't ibang ano, may iba't ibang Sorjan. Um, 'Yun nga lang, hindi ko natapos 'tong game na 'to. Lala. Hindi ko natapos 'tong game na 'to, guys, to be honest. Um, hindi ko siya natapos talaga, eh. Meron kasi dito sa Tales of Destiny na yung parang mga puzzles. And then ang natatandaan ko, alam ko bandang ending na 'to, eh, kasi mukhang ending na siya, eh. Makakalipad ka tapos dun sa parang sa pinaka-outer layer ng mundo kung Earth man yun, parang puwede kang mag-landing. Meron siyang parang parang lupa na ano, na sumasaklaw sa mundo. Tapos, puwede kang mag-land dun nung sasakyan mo, tapos puwede kang maglakad. Parang siyang overworld, pero nasa taas ka, nasa langit ka. Tapos merong isang area dun na naalala ko na parang ATM machine siya, tapos parang meron kang kailangang code na i-enter. Hindi ko nalampasan yun, na-stuck ako dun. So, wala na, hindi ko na siya natapos dahil nga dun sa ano, sa part na yun. But super memorable pa rin sa'kin itong Tales of Destiny. Parang meron akong mga moments na naalala ko, nilalaro ko 'to parang bakasyon ng ano, bakasyon ng anong tawag dito, mahal na araw, parang ganyan. Tapos ang weird nga that time kasi looking back, yung mga JRPGs parang nilalaro ko siya ng mahabang span. Pero thinking about it, hindi naman din siya gano'n kahaba 'pag tingnan mo sa How Long to Beat, parang mga nasa 20 hours, 30 hours. Pero siguro nga dahil sa kapag na-stuck ako sa puzzle tapos wala naman akong mapagtatanungan, um, talagang napapatagal. So, 'yun, Tales of Destiny, kaya ngayon fan pa rin ako ng Tales of Destiny. Sayang yung Tales of Destiny 2 hindi siya nagkaroon ng ano, ng English, port. Stuck lang siya sa Japanese. Pero I think meron ngayon ano, eh, yung parang fan translation, pero sana magkaroon ng English, and kung remake man, much better. Kasi nasa renaissance ngayon yung Tales. I think parang inuunti-unti nila pa yung recently meron yung Tales of Xillia na remaster. So, looking forward sana Tales of Destiny 2 ma-translate nila and ma-remake man lang din kung kaya. Next, number 5, RPG pa rin, JRPG, Grandia. So, developer nito is Game Arts, publisher is Sony Computer Entertainment sa North America. Na-release naman siya noong December 18, 1997. Yun pa rin, anime opening cutscene, super parang staple siya sa akin kapag merong gano'ng opening, matic magugustuhan ko 'to. And ang ganda pa nung opening cutscene nito, parang pine-present or pinapakita yung combination ng nature and some sort of Asian civilization technology, parang gano'n, eh. And I think gano'n din naman kasi talaga yung storya. And binili ko rin din 'tong game na 'to nung Pasko.
Sa Mega Mall. Yung number one na bilihan ko ng game is sa Mega Mall, yung parang nasa ground floor siya. Kung hindi man Broshear, parang Circuit City yung bilihan ko. Kung hindi man Circuit City, Toy Kingdom. So, yun. Ang isang pinaka gustong-gusto ko dito sa Grandia, yung name ng bida, kapangalan ko. Kasi maliban sa jazz na palayaw ko din ng bata ko, Justine. O Justin, yung kung ano man pronunciation mo. Pero dun sa mga kalaro ko, Justine. Yun yung palaya ko. So, parang self-insert rin ako dito malala. And maganda rin kasi talaga sa Grandia is yung sense of adventure. Kasi si Justin, yun yung dream niya maging adventurer. I think merong naiwan sa kanyang something na relic ng tatay niya. Tapos parang gusto niyang malaman kung anong meron dun sa relic na yun. Siyempre nakakatawa rin dito, maliban dun sa JRPG, yung sense of adventure. May voice acting siya na parang hindi siya gano'n ka-usual before. So, kapag may mga voice acting yung game, nakakatawa. 'Yan. And then yung kanina nabanggit ko yung sense of adventure. Meron kasi dito yung parang beyond the wall. Parang may malaking wall tapos parang anong tawag dito, hindi pa siya napupuntahan or parang yun yung pinakaharang sa lugar sa parang sa civilization niyo or dun sa mga parang lugar nila Justin, and the moment na makatawid ka dun, yun yung isa sa parang testament na adventurer ka, ang ganyan. And maliban dun, meron din kasi 'tong ano, I think okey na 'tong spoil kasi matagal na rin naman 'tong game, eh. And hindi ko na rin naman din maalala yung pinakadetalye niya. Meron lang akong konting detalye na naalala na tumatak sa'kin kung bakit memorable sa'kin 'tong Grandia. Ito yung parang Hindi pala parang, eto yung twist kasi may character dito si Justin, si Sue, tsaka si Pina. May isang scene dun, di ko alam kung final boss na yon or parang isa sa mga boss. Yung parang general ba yun or commander ng isang grupo na kalabanin nyo. Tapos siyempre matatalo mo siya and then matatalo ka niya eventually. Tapos parang mapapatalsik ka dun sa spaceship yata yun or ship or whatever na nasa ere kayo. Pag talsik mo, susunod si Fina. Tapos siyempre, habang nahuhulog kayo sa ere, magta-transform si Fina. So, si Fina pala is isang, ano ba yung tawag doon? Angel ba yung tawag doon? Basta parang ibang lahi siya, ibang race siya, ancient race. Parang Icarian yata yun. So, parang sila yung sinaunang race na may advanced technology. Ang tama yung ano ko? So, parang gano'n. So, parang all along nakasama mo yung character na 'to, si Pina, hindi mo alam na parang hindi natin alam sa player din na naglalaro na yung civilization or yung mga technology ng sinuunang, panahon, isa pala siya sa parang, part nun or hindi ko maalala kung revival or descendant, hindi ko maalala. Basta parang isa sa reveal yun na si Pina is yun, may lubas sa pakpak sa kanya. Tapos isa pala siyang Icarian, kung ano ng pronunciation nun. And maliban dun, ang ganda rin kasi ng gameplay nito guys, yung meron ditong combat mechanic na, parang 'di ba usual yung sa Final Fantasy yung bar pag umano yung active time battle. Kapag napuno yung bar, lalabas dun yung command mo, puwede kang umattack, magic, draw, summon, etc. Ito kasi meron siyang bar, imagine niyo yung bar. Ito yung, weight dito sa bar merong parang, linya-linya dun kung saan merong certain action na puwede mong gawin. Kunwari nandito ka sa wait, so mag-load 'yun, 'pag pumunta siya dito sa malapit sa dulo, let's say mga 80, imagine niyo yung bar is let's say 100%. Kapag yung needle is pumunta dito or yung icon ng character mo pumunta sa parang at least 80%, yun yung time na puwede kang mag-command. So, mag-e-enter ka ng command dun, let's say attack, magic, critical, or kung ano man item. Tapos yung sa command na yun, meron 'di ba may natitira pang 20% doon sa 100% na bar. Magtatakbo yung icon mo papunta dun sa action, meaning yung 20% na yun yung time kung saan gagawin na ng character mo yung action.
At ang maganda dito and nakakainis din minsan sa memory ko, let's say kapag yung skill mo or let's say yung magic mo dahil nga pumunta ka dun sa bar na ano na um, command, minsan mabagal yung bago niya i-cast channeling. So pwedeng i-cancel ng kalaban yung command na in-enter mo. And ganun ka din. Pwede mo ring i-cancel yung action ng kalaban kapag nandun pa siya sa um, summoning or parang sa channeling section bago ibato yung skill na yun. So, enjoy siya sa memory ko. Alam ko merong port na ito eh. Parang gusto kong balikan eh. Laruin ko ulit and i-platinum kung pwede. So, yun. Isa pa, I think maganda rin yung mechanic na nagle-level up yung skill kada gamit mo. And then parang nag-upgrade din yata. Depende sa kung tama yung memory ka, correct nyo na lang ako. Kunwari meron siyang isang skill na physical or sword skill. Tapos meron siyang element, kunwari si Justin. May specific level na pag na-reach mo yon, let's say level 2 na sword skill, and then level 2 na fire, parang pwedeng mako-combine yata yun, magiging fire sword skill, parang gano'n. Gano'n yung memory ko dun eh. Nasa, na-enjoy ko lang na-enjoy ko yung combat mechanic na itong Grandia. Next, number 4 na tayo. Whew. Tama ba yung bilang ko? Nasa na tayo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay. Number 4, Castlevania Symphony of the Night. Developer neto Konami. Release date niya is March 20, 1997. Genre Metroidvania. I think ito yung isa sa mga nagpasikat ng nung genre ngayon na subgenre ng Metroidvania. Syempre kasama yung Metroid doon and then Castlevania. First Metroidvania ko 'to nilaro namin 'to ni Papa. So memorable sa akin 'to, dalawa kami naglalaro nito. Binili namin 'to sa Mega Mall, I think sa Brochure. Tapos dun sa store na yun, sa Brochure na yun, meron dong salesman na magaling mag-sales talk. Nung binili namin 'tong game, inofferan din kami ng walkthrough. Tapos yung walkthrough na yun, tandang-tanda ko, Xerox copy. So parang meta niya that time kapag may mga customer na bibili ng game, ino-offeran niya rin ng mga walkthrough na Xerox copy. Siyempre, malaking na rin 'yan, malaking kita na rin 'yun kung let's say magpapa-photocopy siya ng ilang pages ba 'yun, let's say 20 pages. Tapos sisingilin niya kami ng ₱300. Laki na 'yun, oh, 'di ba? 300 or ₱200, kita na 'yun. So, siyempre na-sales to kami and sabi, "Kailangan mo 'yan sir para kasi mahirap yung game, madami kang mga secrets diyan, mga madi-discover, mga item," ganyan. So, binili namin yung walkthrough na 'yun. Pero ang lala, kahit meron kaming walkthrough, um, natapos namin yung game, pero hindi namin alam na merong inverted castle. So, meaning kinalaban namin si Rector nang wala yung basta alam ko may susuot ka na glasses ba 'yun? Kasi susuotin mo yung glasses na 'yan pagkalaban mo si Rector, tapos, merong lumulutang na bilog sa ulo niya. Yun yung kailangan mong atakihin. Kasi kapag inatakan mo siya, mapapatay mo siya, parang hindi yun yung true ending, ganyan. Kasi apparently, kinokontrol siya ni Shaft. So pag sinuot mo yung item na yon bago mo kalabanin si Rector, makikita mo yung bilog na lumulutang sa ulo niya, yung atakihin mo, tapos si Shaft, tapos babaliktad yung castle, inverted castle. So, super angas na ito, itong Castlevania. I think one of the best video games of all time. Ganda ng pixel art, tapos yung movements niya, maliban dun sa pwede kang mag-equip ng iba't ibang items, weapon, armor, accessory. Meron din siyang mga moveset na parang kukontrolin mo. Kunwari yung Soul Steel, yung ganun. Parang, yeah, ano mo yung parang higupin mo yung HP niya. So, mag-heal ka and mababawasan siya. Meron din yung parang Hellfire yata yun na move. Siyempre yung pinaka OP rin na weapon, Crisagrim, na nakukuha sa Shumu, sa Inverted Castle, sa library. Tama, di ba? Oo, doon yung nakukuha.
Tapos syempre yung napaka-famous na line sa umpisa, yung "Die monster, you don't belong in this world." Tapos yung ano, what is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Ah, napaka-iconic nun and memorable lalo na sa mga ka-era ko and naglaro ng PS1. Siyempre great music, pixel art, and then siyempre yung exploration, number one na bentahe ng ano, Metroidvania, 'di ba? Tapos, ano pa ba? Wait lang, kunin ko lang yung lighter ko. So, ano nung number tayo? Number 4. Ay, dagdag ko lang pala sa Castlevania, kaya memorable din to. Interactive yung ano, guys, kasi nung PS1, tanda ko na, no? Ang cringe, sabihin nyo, nung PS1, guys, ganyan. Di ba may now loading? So, ngayon kasi spoiled na tayo, di ba? SSD na, ang bilis na. Wala nang loading, guys. Noon kasi nung PS1, may loading screen. Di ba? Eto sa Castlevania, pag merong now loading, yung now loading na word, pwede mong kontrolin yung ano, yung word na now loading tapos magiging wavy siya. Parang ganun. Ewan ko, parang added effect, ang angas lang nun. Okay. So, number 3 na tayo. Malapit na tayo matapos. Number 3, ito. Isa sa mga memorable kasi again, nilaro namin 'to ni Papa. Dinevelop ng Capcom, publisher Capcom, release date January 21st, 1998. Genre, survival horror. I think alam niyo na, Resident Evil 2. One of the best. And pinaka-memorable sa akin dahil nilaro namin 'to ni Papa. Actually, siya yung unang naglaro eh. Parang karamihan ng mga PS1 games na nalaro ko, siya muna yung tumapos. Itong Resident Evil 2, guys, kwentuhan ko kayo ng mabilis. Dahil Japanese yung PlayStation ko, hindi siya nakakabasa ng mga pirated na CD. Kaya yung unang tatlong bala ko na Japanese, yung Rockman, yung Street Fighter, yung Dragon Ball, lahat yung Japanese. Yung kulay itim yung ano, yung disc. So, I think napa-modify yung PlayStation ko nang hindi sadya. Kung tama yung memory ko, kasi nasaksak siya sa ano, sa 110 o 220. Basta yung kapag galing kasi sa Japan yung device mo, kailangan mo ng transformer. Tapos yung PS1 ko noon, kailangan ng transformer bago mo, hindi mo pwede siyang basta-basta isaksak sa outlet. Parang nakalimutan ni Papa na isaksak siya sa transformer. Yun, nasira. And then yung pinaayos namin, sinabay na ipa-modify. And then nung naayos siya, tapos napa-modify na, I think, kung tama yung memory ko, ang unang game namin na pirata is Resident Evil 2. One of the best. Napaka-memorable nito, yung horror, yung takot. Pero syempre, challenging siya sa umpisa dahil first game namin to na tank controls. Hindi namin alam yung parang paano mag-move forward dahil iba yung perspective niya. Tapos fixed camera, 3D space. Pero alam ko, naalala ko pag naglalaro si Papa, natatakot rin ako dito eh. Lalo na yung suspense na ano, na pagbukas ng pinto. Alam ko parang loading screen lang yun, pero for me parang suspense yun, nagke-create ng tension, ng takot, ng tense, ng anticipation, ganyan. And ang nakakatawa pa rin dito, meron akong memory din dito na ano na sales stock na naman kami ni Papa, pero hindi naman kami binentahan. Hindi naman kami binentahan ng walkthrough. Parang binidahan lang kami na, bili mo yan sir, tapos ganyan, nung binili namin, tinuruan kami ng ano, nung paano makuha yung special key sa umpisa. Siyempre, amazed na amazed kami. Kasi pag nakuha kami yung special key, yun yung parang magbabago ng, ano, ng aiming style si Leon, yung nakapatagilid na siya, yung angas nun. Tapos parang makukuha mo yung ibang damit, yung sando yata yun kay Leon. Tapos ang biker jacket kay ano, kay Claire, super angas. Tapos syempre, tong game na to, kasagsagan ng kasikatan nito, talagang ito yung isa sa mga laging topic sa ano, sa classroom. Pag nalaro mo na yung scenario first, scenario second, ilan yung ilang oras mo siya natapos, ganyan. Tapos walang save, natapos mo ba si Hank, natapos mo ba si Tofu, mga ganyan-ganyan. Ito yung mga yabangan na ano eh,
isa sa mga games na laging topic tapos nagyayabangan kayo ng mga klase mo tapos pupunta kayo ng ano ng mga computer shop, mga PS1 na rentals. Tanda-tanda ko yung isa sa mga klase kasi Sammy Aguilar, shoutout sa'yo boy. Meron siyang ano, wala siyang PS1 that time eh. Pero meron siyang memory card. Bumili siya ng memory card para meron siyang sariling memory card. Doon niya sinisave yung mga files niya for Resident Evil. Tapos para meron doon save file ng scenario first, scenario second, kay Leon, kay Claire, Hank, Tofu, mga ganyan, Infinite Ammo. Tanda ko yung kay Sammy. Tapos, ano pa ba? Tanda ko rin ano, lagi ko tong, isa to sa mga games na gustong-gusto kong nilalaro. Tapos may nanonood sa akin yung mga kaklase ko. Kaklase ko tsaka mga kalaro ko sa Mandaluyong. Tapos tinatakot ko lang sila kasi ako, alam ko na yung jump scare eh. Alam ko na kung saan lalabas. Kunwari yung ano yung kapag sa scenario second yata yun o scenario first. Yung parang doon sa sa RPD kung saan yung first mong makikita si clicker. Yung may lalabas na ano, nakamay doon sa mga bintana. Nakakagulat yun that time eh. And then syempre, yung ganun sabi ko kanina, fixed camera, mas nag-create talaga siya ng takot. Tapos yung inventory management, ammo management, puzzles, good shit. Sa mga memorable games. Hanggang ngayon, saya. Next, last two. Ang number 2 ko is yung pinakauna kong Final Fantasy. Kung kilala nyo naman ako or let's see, matagal na kayong listener ng The Game Silog Show, favorite franchise ko yung Final Fantasy. And kadalasan, sinasabi nila kung ano yung first na Final Fantasy mo, yun yung favorite mo. Hindi ko naman to favorite kasi ang favorite ko kung of all time is Final Fantasy X. Pero kung sa PS1 era, ito yung favorite ko kasi memorable siya and dami kong kwenta dito. First ko to na binili. Binili ko to sa ano, sa Toy Kingdom. Pasko din nun. Kasama ko yung best friend ko si Jerry. RIP sa'yo pre. Boy. Miss you. And may story pa doon kasi tanda ko na nung bibili namin tong game sa Toy Kingdom, nandun si ano si Jean Garcia. Random no. Si Jean Garcia tapos kasama niya yung anak niya na babae. Kilala niyo kung sino? Si Jenica. So bata pa siya noon. Hindi pa namin alam na si Jenica 'yon na ano tawag dito? Napagdugtong lang namin yung story nung malaki na si Jenica. Eh, siya pala yung bata na kasama na ano, kasi ganda kahit yung batang ganda talaga ni Jenica Garcia. But anyway, so Final Fantasy 8, ito yung una kong Final Fantasy pero si Papa rin yung unang naglaro nito. Syempre super memorable intro pa lang, 'di ba? Goat introduction, yung Libre Patali. Hiro, Hirose. Diba? Tapos yung naglaban si Squall, si Cypher. Tapos yung may montage ni Rinoa, tsaka ng Sorcerer, Sorceress Ideya. Super angas. And then, syempre, sa JRPG genre, I think ito talaga yung nag-set ng bar rin sa akin. Ang dami rin kasing mga memorable dito na mechanics, yung Guardian Force, yung sa Summon. Unang I think unang favorite ko na Guardian Force or GF is si Diablos kung saan makukuha mo siya sa ano, parang bibigay yung ano bibigay yata ni Quistis yon yung lamp. Tapos pag ginamit mo yung lamp, nandun si Diablos na pwede mong talunin. Tapos yung hindi ko pa gets yun masyado yung ano yung junction that time. Kung parang draw lang ako ng draw tapos auto junction lang yung ginagawa ko yata nun. Hindi ko rin alam na pwede mong dayain yung game in a way na parang hindi mo kailangan magpa-level, mag-junction ka lang, mag-draw ka lang ng mag-draw. Tapos syempre yung ano yung card game, Triple Triad, nakaka-addict din. Yung angas din ng weapon ni Squall, Gunblade, holy shit, 'di ba? Tapos yung Lionheart, yung tawag dito, yung limit break niya. Tanda-tanda ko 'yun. Ang meron kasi, I think merong spell, kung tama yung memory ko, parang may spell kung saan parang pwede mong ma-activate yung ano, yung limit break ng paulit-ulit. Yung aura, yata 'yun na magic. Pero ang isang technique rin is ikikip mo si Squall na konti yung buhay tapos parang cancel ka lang hanggang lumabas yung ano niya,
yung limit break niya, parang gano'n. Tapos, siyempre yung Lunar Cry, yung moment na yun, kung natatandaan niyo yun, yung Lunar Cry. Tapos, siyempre, pinaka-famous, Eyes on Me. Sino ba naman parang hindi, kung Final Fantasy fan ka, tapos hindi mo alam yung Eyes on Me, parang, bakit? Fan ka ba talaga? Hindi, joke lang. Pero, super sikat na ito. And I think ito rin yung first game kung saan, I think, um, tumawid yung conversation. Di ko sinasabi na walang gamer na babae. I think meron, pero nasa closet lang sila that time. Pero nung kasikatan ng Final Fantasy 8, dito yung naglabas. Makikita mo yung mga notebook, yung mga poster, hindi lang lalaki, pati babae. Dahil nga dun sa love story ni Squall tsaka ni Rinoa. Super angas. Nakakatuwa. And syempre yung music ang ganda rin. Number one na favorite ko dito yung Fisherman Horizon. Meron akong memory kung saan parang naglalaro si Papa tapos bawal na kasi ako maglaro, kailangan ko nang matulog. Nagpapanggap ako natulog tapos nakikinig lang ako dun sa Fisherman's Horizon kasi talagang parang hinihele ko ng music na yun. Ang weird rin ng ending. I think hindi ko na-gets yung ending nito that time. Actually hanggang ngayon eh. Hindi ko rin gets yung ending nito. Tapos meron pang theory na ano, yung Squall is dead na theory. Tsaka yung si Rinoa daw is si sorceress. Basta sorceress daw si ano, si nag-time travel. Parang ganun. Ewan ko. Hindi ko rin maintindihan. Ang sarap ng balikan nito. Ang sarap niyang balikan para subukang intindihin ngayon na I think medyo mas malawak na yung pang-unawa ko sa video games, sa story rin. Kung hindi ito kasi yung Final Fantasy 8 kasi I think hindi siya yung at least sa akin hindi siya yung parang lagi ko nare-replay na Final Fantasy. Ang maraming beses ko na na-replay na Final Fantasy is 7, 9, 10. Ito parang hindi, 2 beses ko lang yata naulit 'to. So, interesting na ulitin ko siya ngayon na medyo mas maalam na ako, I think, para tignan ko lang kung maiintindihan ko yung story. And ang kulit lang din kasi ng spoiler 'to guys, pero I think okey na rin naman 'to. Ma-spoil ko, tagal-tagal na itong game. Yung plot twist sa dulo na parang lahat sila nasa orphanage, tapos the more na gumagamit sila ng Guardian Force, nagkaka-amnesia sila, nakakalimutan nila. So parang ang kulit lang ng twist na 'yun. Tapos siyempre yung ano, yung mechanic na or yung parang type of storytelling na nagpapalit-palit. Puwede mong kontrolin sila Laguna, sila Kiros. Tapos hindi lang si yung parang 'pag nasa dream sequence yata 'yun or hindi ko maalala, eh. So parang gano'n. And then siyempre yung concept ng time compression, 'di ba ang angas din nun? Singularity, tama ba? I think yun 'di ba? Yun yung gustong gawin ni Ultimecia. Time compression, parang walang past, walang future, parang isa lang. Kung tama yung memory ko, balikan ko nga 'to. But yeah, yun yung memory ko dun. Ay last pa, meron pa akong isang tangent na memory dito na nakakatuwa lang. Kasi nag-abroad yung papa ko sa Korea. Tapos yun nga, isa sa mga memories ko with him is playing Final Fantasy 8. Naalala niyo ba dati yung ano, yung parang shop na hindi lang ito, I think iba-iba eh. Yung natatandaan ko lang na shop na name is Airworks. Yung Airworks ay parang shop siya kung saan may mga artist doon tapos yung naggagawa sila ng mga artwork sa damit. Gamit nila airbrush. Magbibigay ka lang ng design sa kanila tapos i-airbrush nila sa t-shirt. Naalala niyo ba 'yun? Basta sikat 'yun dati. Tapos nagpagawa ako doon ng ano ng t-shirt. Ang pinagawa kong design is yung text yung parang line ni Rinoa na parang nagfe-fade in, fade out na ganyang shit. Yun yung pinagawa ko, parang montage ng ano ng line ni Rinoa yung ano ba 'yun? If you come here, you'll find me, I promise. Yung parang gano'n. So, tapos pinadala ko yung kay Papa, parang naging regalo ko yata sa kanya. So, alam ko parang sa
sa context ng Final Fantasy VIII, it's more on parang love story. Pero ginamit ko siya sa context, sa context ng sitwasyon namin ni Papa kasi ang tagal ko na siyang hindi nakikita. So parang, that's me saying na kung uuwi ka, babalik ka sa Pilipinas, you'll find me. I promise. Parang ganun. Corny ang puta. Pero, yun, ginawa ko yun dati. Pinadala ko sa kanya yung t-shirt na yan. Okay, last. Ito na. Alam ko cap out answer ito kasi kung kilala niyo ako, kung nakikinig kayo ng TGS, alam niyo na kung ano yung number one ko na favorite and memorable. Kasi favorite of all time ko to video game and memorable rin talaga sa akin to sa PS1 eh. So, Lunar, Silver Star Story, Complete Game Arts, Working Design, na-release nung 1999. Again, alam ko cap out answer to pero kailangan ko maging honest. Ito talaga yung memorable na video game sa akin sa PS1. Tandang-tanda ko yung bawat eksena dito, yung bawat character. Minsan nga yung mga lines, kabisado ko. Yung kanta, yung sa opening cutscene, tanda ko din yun, yung Wings. Tapos Tsubasa sa Japanese. Siyempre yung love story ni Alex tsaka ni Luna. Tapos yung game na to, meron ding voice acting. Ang nakakatawa lang din dito and nakakalungkot at the same time, kung nabanggit ko kanina na yung RE2 is isa sa mga parang laging topic sa classroom. Never ko na-topic 'to kasi walang nakakaalam nito. Walang nakakaalam ng Lunar, parang hindi nila nalaro 'to. Ang laging topic kasi na game, sa classroom nung elementary kami is RE2, Tekken, Smackdown, siyempre Final Fantasy. Walang may alam sa Lunar. Meron akong isang kaklase na parang in passing. I think alam niya nung nabanggit ko, meron siyang konting idea. I don't think na fan siya at natapos niya, pero parang familiar siya, kilala niya daw si Nash. Juan Carlo Lafuente. Hindi ko alam kung mapapanood mo to, pero kung sakaling mapanood mo to, shoutout sa'yo, boy. Kaklase ko siya ng elementary siya ng high school. Alam ko meron din siya computer shop yata or parang may addict din sa PlayStation. Pero parang siya lang yung isa sa mga kaklase ko na may idea sa Lunar. Pero yun, may memory din ako dito na na parang stuck ako dun sa sa Mites Tower. Tapos parang siyempre hindi mo alam, wala kang magazine, ganyan, na parang walk through that time or internet para malaman yung puzzle, na stuck din ako doon. Tapos bumili ako ng parang nagkapera ako, nakita ko siya sa National Bookstore, parang walkthrough ng Lunar, Silver Star Story Complete, tapos binili ko. Doon ko nalaman yung yung parang solution dun sa puzzle sa Mites Tower. And meron akong tangent na story diyan sa diyan sa walkthrough na yan. Wait lang, inom lang ako. Okay. So, nung elementary kami, meron kaming parang activity doon sa school kung saan parang magka-camping kami sa school ground overnight. Tapos parang grupo-grupo kami. Meron kaming kasamang high school, parang yun yung pinaka-leader namin. Hindi ko alam kung paano, pero ang naging pangalan ng team namin is Dragon. Dragon Team, parang ganyan. Tapos parang each group na magka-camping, I think parang related to sa pagiging Boy Scout eh. I'm not sure. Hindi ko na masyado maalala. Basta magka-camping kami overnight. Grupo namin, Dragons team. Tapos parang meron kaming kasama doon yung leader namin na parang high school or upper batch. Required kami lahat ng grupo na gumawa ng flag. Tapos doon sa flag na yun, syempre magdo-drawing ka, ipipinta mo, i-represent yung team nyo. Sa amin, Dragon. Eh dahil may liga ako mag-drawing noon, that time, nung elementary, ako yung naatasan na mag-drawing nung flag na dragon. Yan. Tapos naalala ko, dahil nga yung meron akong magazine ng walkthrough ng Lunar, dinala ko siya dun sa camping na yon. Kasi ang bala ko, gagawin ko siyang reference kasi alam ko parang may dragon na dun eh, na artwork dun eh, or na drawing eh. Paggagayahan ko yun yung idodrawing ko dun sa flag namin. Ginawa ko, nag-drawing ako, ganyan-ganyan, flag, dragon, ganyan. Kinabukasan, di ko na maalala kung anong nangyari. Nawala yung magazine ko. Di ko na alam kung sino nagnenok. Lala. Di ko alam. Di ko na maalala. So, sayang. Sana na-keep ko yon. Pero tandang-tanda ko, doon ko siya nawala. Kasi dinala ko siya sa school. Tapos ginawa ko siyang reference nung nag-drawing ako sa flag.
Meron din akong sketchpad before nung elementary, yung kulay blue na sketchpad. I forgot kung anong tatak nun. Doon ako lagi nagdo-drawing ng mga lunar na super fan kasi talaga ako nung lunar. Dinodrawing ko si Alex, dinodrawing ko si Luna, yung mga dragons, yung mga iba't ibang characters, sila Kyle, sila Jessica, sila Nash, sila Mia, tapos yung Four Heroes. Mahilig ako mag-drawing nun. Pero hindi ko na siya naitago sayang. So, yun yung top 10 ko na memorable PS1 games. Meron ako dito mga honorable mentions. Meron dito Thousand Arms, Legend of Legaia, Silent Hill, Parasite Eve, Fighting Force, Tomba, Heart of Darkness, Brave Fencer Musashi, Gran Turismo, Breath of Fire. Pero actually ang hirap gawin ng list na 'to pero pinili ko na lang yung mga games na meron akong story na kaakibat personal story na kaakibat dun sa game mismo. So, yun. Curious din malaman, ano yung top 10 nyo na memorable na PS1 games? Not necessarily the best, not necessarily parang greatest of all time, pero yung memorable. And curious din ako malaman kung bakit memorable sa inyo. Ano yung story na tied or kaakibat nung game na yun kung bakit siya naging memorable. Comment nyo dito sa YouTube, sa comment section kung trip nyo lang. So, curious malaman kung ano yung mga games na yun. Sana na-enjoy nyo tong random video na to. Let me know kung nagustuhan nyo. Let me know kung gusto nyo pang gumawa pa ako ng mga gantong video na one-off. Na hindi ko naman usual ginagawa. So, yun, kung maabot kayo dito, salamat. Sa susunod ulit. Bye.